What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Gilas Pilipinas, nasa butahe nga ba pagdating nila ng Thailand matapos ang issue ng transportasyon ng tumirik ang sinasakyang bus at Barangay Ginebra San Miguel. Tatlong sunod na panalo ang naitala matapos nga nilang tampakan ang tira firma jeep. Yan ang ating mga pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng videong ito. Gilas Pilipinas Men's Basketball Team, parang hindi yata sila welcome dito sa Thailand kasi hindi maganda ang kanilang pagdating dito sa Bangkok, Thailand yesterday. Matapos nga pong masira ang kanilang sinasakyan na bus papunta sanang hotel kung saan sila mamamalagi, at yan nga po ay nakalagay sa post mismo ni Bobby Ray Parks Jr. at Robert Bolick, at yan ay kinumpirma din ni SBP or Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. Narito po mga sinabi ni Executive Director Erica D ng SBP sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Nasiraan yung bus nila, tumirik daw sa gitna ng daan. May dumating na other bus after 30 minutes. Lahat sila baba maleta, nag-transfer ng bus. Yan nga po ang sinabi ni SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. Ang tanong nga dito, aksidente lang ba ito or sinadya? Well, hindi natin alam ang buong katotohanan. Pero kapag ikaw kasi dapat ang host country, dapat ready ka. Make sure na lahat ng gagamitin mong bagay bago, walang sablay para walang masilip na mali ang ibang country na kasali sa tournament. Hindi ka ba maghihinala niyan? Una pa lang naman, ang dami na nilang ginawang revision sa ating lineup na hindi nga po pwedeng maglaro ang ating naturalized player. Una na po yan dyan, ha. Etong ating naturalized player na si Justin Brown ay hindi pwedeng maglaro. Siyempre, ang isa pang nating naturalized player na si Angelo Kwame ay hindi rin pwedeng maglaro na supposedly dapat kasama po dyan sa lineup. Ganon din itong si Remy Martin na sinasabi nga po nila ng Thailand, hindi nga daw po kwalipikado. Sinabi po ng Thailand SEA Games organizer. Kaya agad bumuo ng bagong lineup ang SBP kasama ni Coach Norman Black. At yan nga po, etong mga binuo na 12-man lineup ng ating Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Robert Bolick, Bobby Ray Parks Jr., Jamie Malonzo, Terdy Ravena, Matthew Wright, Dal Panopio, Abu Trotter, Bon Pisumal, Justin Chua, VJ Fre, Allen Liwag at Cedric Manzano. So tingnan natin kung madidepensahan nga ba ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas ang ating gintong medalya na napanulunan natin sa huling edisyon dyan sa Cambodia. Kaya isa lang ang ating bibitawan. Good luck and God bless sa ating Gilas Pilipinas. At eto, pag-usapan naman natin ang tatlong sunod na panalo na naitala ng Gene Kings matapos nga po nilang tampakan ang tira firma jeep na nasa attack mode. Eto nga pong Gene Kings, umpisa pa lang ng nasabing bakbakan na talaga namang nangangailangan ng panalo kung gusto nilang mabuhay ang kanilang chance na makapasok sa top 4 ng competition. Maaga nga pong nagpasiklab etong sina Japet Aguilar kasama ng isa pang matikas na si Troy Rosario sa kanilang mainit na panimula, kung saan umabot pa sa 22 points ang kanilang panimula sa first half dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Sa ngayon, tangan nga po ng Gene Kings ang 5-4 win-loss record, at syempre katabla rin nila dyan ang Meralco Bulls na panalo din kontra naman sa Phoenix Fuel Master sa second game. Yan po ang kanilang win-loss record sa pagpapatuloy nga po ng 50th season ng PBA All-Filipino Cup. Kumamada lang naman dyan si Japet Aguilar ng kanyang 12 points. Sa unang dalawang quarter lang yan at nagpitas ng 7 rebound, habang si Troy Rosario ay nagambag ng 13 points. At maganda rito mga shooters, no, na sustain ng bench nila ang momentum sa second half. Sina Jason David, Norbert Torres at ang kanilang rookie na si Sunny Steele tinulungan ng Gene Kings sa 86-52
na kalamangan. Si David nga po ay umiscore ng 14 points sa final period sa nasabing bakbakan. May total nga po siyang 16 points. Si Norbert Torres naman ay merong 13 points at meron pa siyang 2 of 4 shooting from the 3-point range. Si Sonny Steele ay nag-ambag din ng 12 points sa nasabing panalo ng Gene Kings na outscore nga po nila dyan ng tira firma sa bench point 61-42 at yan din ang mismong sinabi ni Coach Tim Cone. Kaya naman pakinggan natin ang sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph. Magandang inilaro ng bench namin. Guys, mula sa bench ay napanatili nila ang momentum na ginawa ng aming starters. Yan nga po ang sinabi ni Coach Tim Cone na binigyan nila ng ika-8 talo ang tira firma Jeep na ngayon, tangan nga po ng tira firma dyan, ang 1-9 win-loss record. Top gunner, no? Ito nga pong top gunner ng tira firma Jeep na si Jerick Ahamnisi ay maalat ang shooting. Nagtapos lang siya o nagambag lang siya ng 2 of 12 shooting from the field. Medyo maalat yan yung talaga yung naging laro dito ni Jerick Ahamnisi, mga shooters, no? Meron lang po siyang kabuuang 5 puntos. Ang susunod na game ng ating pong Gene Kings laban sa Elasto Painters this coming Wednesday, December 17. Diyan naman po yan gagawin sa Bahrain. 6 p.m. po yan local sa Bahrain at 11 p.m. Pinas time. And last na laban po nila kontra sa Titan Ultra Giant Risers. Yan ang kailangang maipanalo pa ng Barangay Ginebra San Miguel para makakuha sila or magkaroon sila ng chance na makakuha sa top 4 or magkaroon ng twice to beat advantage. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina